Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Love Therapy online ngayong Thursday ng hapon. Narito kami uli ni Marge sa inyo para magbigay ng isa pang uh, guidance, direction, continuing yung ating subject patungkol sa seventh phase ng ating self-reconstruction. Remember na ang ika-seventh phase ay patungkol sa tenant, yung nakatira sa bahay na, di ba? And we're talking about yung Holy Spirit. We explained about this, I think, 2 weeks ago. Kung sakaling hindi nyo pa to napanood, actually, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel natin, make sure maka-subscribe kayo para lahat ng videos na gagawin namin, matanggap ninyo and kayo ay up to date. Kasi yung pinag-uusapan natin patungkol sa self-reconstruction, yung iba't ibang phases, they are very important para sa lahat ng aspect, not only sa ating family, as you will see today. Today we're talking about yung Holy Spirit, di ba? So it's good na lahat ng to up to date kayo. Kasi minsan, Marge, may mga taong lumalapit sa atin na humihingi ng mga counseling, humihingi ng prayers. But, okay, walang problema yun. Pwede silang humingi. Nandito tayo to pray for them, to give them counseling. Even you make yung meditation dun sa book para sa dating, di ba? Na marami yung nangangailangan ng ganyan. Pero lahat ng to ay pwede nating gawin, dapat nating gawin. Pero kung yung tao talaga ay gustong magkaroon ng changes sa buhay niya, they need to understand, they need to invest sa sarili nila. And how do they do that? Not only asking for prayer, but learning. They need to learn. Madaling humingi ng prayer, madaling humingi ng counseling, pero kung hindi matututo yung tao sa dapat niyang gawin, walang magbabago sa sitwasyon niya. At hindi rin sumusunod, diba? The reason why nga may mga lumalapit sa atin para humingi ng guidance is really para kung ano man yung gagawin nila. Meron silang kasiguraduhan na tama yung kanilang gagawin. But maraming beses, diba? Na humihingi lang sila ng guidance, pero kapag hindi tugma dun sa gusto nilang marinig, hindi nila sinusunod. So, yung pinag-uusapan natin today, especially today, ito yung pinakang crucial na dapat talagang intindihin ninyo kung gaano ito ka-importante, especially nga sa mag-asawa, sa mga papasok sa isang relationship, kasi yun yung Holy Spirit, siya yung magbibigay sa inyo ng gabay kung yung tao ba talaga is para sa inyo. At kung ano rin yung dapat ninyong gawin. Yung napag-usapan natin sa unang part ng ng seventh phase na yung Holy Spirit yung nag-guide sa atin sa katotohanan, di ba? We make mistakes sa ating love life. Sa single man, they make mistakes sa mga choices like this. O married man, they make mistakes sa kung paano itrato yung asawa nila kasi walang guide. Yung Holy Spirit yung nag-guide sa katotohanan. So, ibig sabihin, pag nasa atin yung Holy Spirit, siya yung magsasabi sa atin kung anong dapat sabihin, kung paano dapat sabihin, right? Kailan dapat sabihin. Kung single ka, yung Holy Spirit yung magmamatch, magsasabi sa'yo kung yan talaga yung para sa'yo or not. So, in other words, ang talagang kailangan natin para magbago yung ating family at yung ating love life ay yung Holy Spirit. Okay? So, yan yung pag-uusapan natin today. But, actually, today, bukod sa topic na to, yung tenant, yung Holy Spirit, I would like to share with you actually isang love story. Okay? Love story. Mahilig kayo sa love story, di ba? Mahilig kayo sa love story. Kaya nanonood kayo ng K-drama, di ba? Yung mga ganyan. Mahilig kayo sa love story, di ba? Okay. Let me share with you a love story. Pero ito ay love story ng Diyos. Love story ng Diyos. It's interesting na to understand it this way. Love story ng Diyos. So, what do you mean? What we mean is that when you read yung Biblia, kung alam mo yung nangyayari sa Biblia, you will see na actually ang Biblia ay isang napakahabang love story na hindi pa actually tapos. Love story ng Diyos.
mula sa umpisa hanggang sa magiging katapusan. It's all about pagmamahal. For you to understand better. Paso, are you saying yung Diyos may love life? Yeah, meron. For you to understand better, let's see. Okay, mula sa umpisa. Mula sa umpisa. Umpisang-umpisa ng Biblia, we know sa Genesis, nang ginawa ng Diyos si Adan at saka si Eve sa garden. Right? How is that? Makikita ninyo na after na gawin ng Diyos si Adan at saka si Eve, yung Diyos every day bababa and then maglalakad among them. Yung Diyos, yung Espiritu, diba? Magiging katawan para lang maglakad among them. Tingnan nyo yan. May pleasure yung Diyos na maglakad kasama si Adan at si Eva. Yan pa lang, you will see yung pagmamahal ng Diyos. Ang hirap intindihin ito. You will understand mamaya yung gusto kong sabihin. But ang hirap intindihin ng laki ng pagmamahal ng Diyos sa atin na ginawa niya. Pagkatapos niyang gawin si Adan at si Eva, mahal na mahal niya. Binigyan niya sila ng lahat ng kakailanganin nila. And every day, meron siyang pleasure. Alam niyo yung pagka magdi-date, Marge. Pag magdi-date, yung dalawa gustong laging magkasama. Right? Minsan yung oras lumilipas nang hindi napapansin. Yeah? Na minsan nag-uusap sa phone, hindi alam kung anong oras na. Minsan madaling araw na, hindi nila, kasi usap sila ng usap sa phone, di ba? Dati pen pal, tapos phone pal, and things like this, why? Kasi meron silang pleasure na lagi silang magkasama. Minsan, pagkatapos ng klase, lalabas sila and things like this, uuwi na gusto magkasama, things like this, right? And yun ay typical sa mga may crush, may crush, nagmamahalan, sabihin natin ganyan. Yung Diyos, every day, maglalakad. Every single day, maglalakad kasama si Adan at si Eva. Tingnan nyo kung paano napamahal yung Diyos sa tao, okay? And not only that, so, si Eva, si Adan, minahal ng Diyos. Kaya lang, as you know, nagkasala yung dalawa. Walang nagawa yung Diyos, kundi i-cut off yung relationship na yon, right? At alisin sila, ayaw ng Diyos. What a disappointment. Pero, magagawa, right? Yung mga tao na pinanganak, dumami yung tao sa planeta, but yung mga kasalanan ay kumalat din talaga. Ayaw ng mga taong sumunod sa Diyos. Mahal sila ng Diyos, gusto ng Diyos na lagi silang kasama, pero ang problema ay kapag yung tao namuhay sa kasalanan, hindi sila pwedeng makasama ng Diyos. Hindi pwede. So, anong ginawa ng Diyos? Comes yung kay Noah naman. You see na si Noah, pinili ng Diyos para baguhin ang lahat. Okay? Maraming makakasalanan and so. Binura ng Diyos lahat. Let's start again kay Noah. Sabi sa Biblia na si Noah, pinagawa ng Diyos ng ark, and yung Diyos kasama nila sa ark. Tingnan nyo yung pagmamahal ng Diyos. Gusto ng Diyos na magkaroon itong relasyon na to. So, sinamahan sila ng Diyos para magsimulang muli. Okay, let's start again. Alam niyo yun, yung kapag nagkamali, and then okay, bibigyan ko kayo ng chance. Something like that, na? Okay. What happened? Well, alam niyo yung nangyari. Pagkatapos ng baha, na okay, nabuhay si Noah, yung pamilya niya, kumalat uli yung tao, and the same thing happens. Yung mga tao na natiling mamuhay ng marumi. And so, naisip ng Diyos, you know what? Ganito gawin ko. Gagawa ako ng bansa, ng isang nation na ang iibigin lang ay ako. Okay? Imbis na subukan ko yung buong mundo, subukan mo sa isang nation. Pinili niya si Abraham at saka si Sarah magbukas ng bumuo ng isang bayan, 'di ba? Yung Israel, isang bayan na hindi katulad ng lahat. Yung iba may iba ng Diyos-Diyosan, pero yung nation ng Israel na magmumula kay Abraham, kay Sarah ay isang nation na ang pinaglilingkuran lang ay yung Diyos. Yung relasyon nila ay sa Diyos lang, 'di ba? But as you know as well, again, yung mga tao hindi na naman nakinig. Pareho na namang istorya, 'di ba? Paulit-ulit, 'di ba? Okay. Napunta na tayo kay Moses after ilang hundreds of years. Nung si Moses kasama yung Israel, alam natin na yung Diyos kausap ni Moses, kasama nila kahit sa disyerto. And then yung Diyos may sinabi kay Moses, sabi niya magtayo daw ng tabernacle. Dati wala pang templo. Tabernacle.
But you know how interesting yung tabernacle. Sabi ng Diyos kay Moses, have the people of Israel build me a holy sanctuary, yung tabernacle, so I can live among them. Look at this. Tingnan mo yung desire ng Diyos. Yung Diyos ay masyadong, nagmamahal sa tao na gusto niyang tumira kasama ng tao, among them. And ilang beses na siya na-disappoint Ilang beses na siyang tinalikuran ng tao, sinuway ng tao, and then now again, pinapakita naman yung Diyos, gusto kong tumira among them. Ayoko nga dito sa malayo sa inyo, I want to live among them. Right? Pinagawa ng Diyos si Moses ng tabernacle sa gitna. If you know the story, sabi na yung tabernacle nasa gitna ng camp. Gitnang ganon, tas lahat sila nakatira sa paligid. Gusto ng Diyos manirahan sa kalagitnaan nila. Ayaw ng Diyos na malayo. Now tell me, hindi yan pagmamahal. Yan ay pagmalaking pagmamahal. Actually, hindi pa tapos. So, after ng tabernacle, after some years, alam natin na si Solomon nagtayo ng temple. Di ba? Hindi na tabernacle, kundi kung saan tumira yung Diyos. Sinabi na, sino bang tatawag sa akin sa lugar na to, sasagutin ko. Naging espesyal yung templo. Gusto ng Diyos na tumira with them. After some years, si Jesus mismo, yung anak ng Diyos, bumaba, nagkatawang tao pa nga, at nanirahan literally among us. Can you imagine this? Yung Diyos nagkatawang tao para mamuhay among us. Isa sa mga pangalan ni Jesus sa Isaiah ay Emmanuel. Alam niyo ibig sabihin ng salitang Emmanuel? Emmanuel, sabi sa Isaiah, is God with us. Ang Diyos ay kasama natin. Yun ang pangalan ni Jesus. Ang Diyos ay kasama natin. Gusto ng Diyos na makasama natin. You can see paulit-ulit yung theme na yan. Nung si Jesus paalis na, pabalik na sa langit, sinabi niya, yung Holy Spirit bababa. Bakit? Para hindi kayo mag-isa. Maninirahan siya sa loob ninyo. Kaya again, tinan niya. Gusto niyang tumira among us. Not only that, sa Revelation, katapusan na ng Biblia. Okay, katapusan na. Nagsimula tayo sa Genesis, nasa katapusan. Babalik si Jesus. At gusto niya na kunin tayo together with Him. In fact, sinabi niya sa mga disciples niya, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Now we can see here, Marge, mula Genesis hanggang Revelation, ito ay, kagustuhan ng Diyos. Tumira kasama ng tao. Manirahan with us. Ayaw niya na malayo sa atin. Madaling intindihin yung pag-iisip na yan kasi nga it's like yung pagmamahal. Like tayo, okay? Lagi ko sinasabi to sa mga members because this is the truth. Hindi ko kaya na tumira malayo sa iyo. Ayaw ko na ikaw malayo sa akin. Ayaw ko na andito ko, andun ka. Even maglakad, you know this, even maglakad, anong sinasabi ko pag naglalakad? Tingin ka sa kanila. Here. Beside him. Tapos dito ka magsalita, tapos dito ka tumingin. And then? Always beside him. Bakit? So, makita, makasama. No. Bakit ko sinasabi yan? Kasi usually what? Lagi ako nasa likod. Nasa likod. Kasi ako mabilis akong maglakad. Okay? Mabilis akong maglakad. Well, I understand that. Si Marge, pag naglakad, pagdating mo sa bahay, matanda ka na. Something like this. Right? And lagi kong sinasabi, Marge, maglakad ka dito sa tabi ko. Ayokong sa likod ko. Ayokong lagi ako nakatingin sa ganun. Dito ka sa tabi ko. Ayaw ko na si Marge malayo. Hindi ako komportable. Kasi every time na si Marge malayo, ang daming pwedeng maging issue. Maraming, you see, sabi natin, merong mga members tayo malayo sa asawa nila. Right? It's very hard. Hindi ko alam kung paano yan. Kasi ang daming tukso. Ang daming challenge. Yung pangalang challenge na. And then comes pag malayo pa yung tukso. May maraming tukso, So, yung taong talagang, yung mag-asawa na talagang let's say, mahal ang isa't isa. Gusto nilang magkasama sila. Right? Na sa kaso natin dito sa Hong Kong, marami na, nagtatawa sa ibang bansa, malayo sa sacrifice nga. But still, mahirap yan. Hindi ko talaga alam kung paano nyo nagagawa yan. But the truth is that, yung
pagmahal natin yung isa't isa, ayaw nating malayo. So, hindi mahirap intindihin yung nararamdaman ng Diyos. Mula Genesis hanggang Revelation, gusto ng Diyos. Ay, sabi pa nga sa Biblia, sa Revelation, pagbaba niya, kukunin niya tayo para pakasalan. Look, tingnan niyo yan. Tingnan niyo, ayaw niya kasi malayo. Kaya naghahanda na siya ng bahay. Alam niyo yan? Naghahanda na siya ng mansyon para kukunin tayo and then doon tayo maninirahan forever and ever with Him. Yun ay malaking love story. And you can see na yung pagmamahal na yan, yung dapat makita ng mga tao as well sa buhay nila. But here is a thought. Okay? Here is a thought. So, sabi ni Jesus na doon daw sa langit, naghahanda na siya ng lugar para sa atin. So, now it's established na mahal tayo ng Diyos so much na lagi, simula Genesis hanggang Revelation, gusto niya tayong makasama. Okay? Yan, napatunayan ko na sana sa inyo gamit yung binasa natin kanina. Okay? Very good. Very good. Now, here is a thought, and pay attention to this thought. If you are not interested and you cannot live with someone who is perfect, loving, and without flaws, how can you live with anyone else? Kung hindi nyo kaya, kung hindi kayo interesado, hindi nyo kayang mamuhay with someone na perpekto, talagang mapagmahal, walang mali. Sinong tinutukoy ko dyan? Obviously, yung Diyos. Kasi yung Diyos gusto niyang mamuhay with you. Gusto niyang tumira sa'yo. Okay? Yung Holy Spirit gusto niyang tumira sa'yo. Kung hindi ka interesado sa Kanya, yung Diyos na walang mali, yung Diyos na pinatunayan niya paulit-ulit, mahal ka niya, mahal ka niya, mahal ka niya, nagbigay siya ng patunay, mahal kita, pinatawad ka, ang dami ng ginawa ng Diyos, pinatunayan sa yung mahal ka. At hanggang ngayon, ni hindi ka interesado na magkaroon ng relasyon sa Kanya, ang dami mong ibang inuuna. Nilalapitan mo lang yung Diyos kapag may kailangan ka. Okay? Lalapit ka lang sa Diyos kapag may kailangan. Parang yung mga mag-asawa. Yung mag-asawa na lalapit lang pagka, Western Union. Pag sahuran, di ba? So maraming tao na ganyan sa Diyos. Okay? Pagka may problema, pag may kailangan, lalapitan yung Diyos. Pag may hindi naintindihan, magrereklamo pa sa Diyos. Okay? We are talking about someone na perpekto. Yung Diyos na lagi kang minahal. Yung Diyos na lagi kang pinatawad. Yung Diyos na laging nagbigay sa'yo ng opportunity. Gusto niya pang tumira sa'yo. Pero hindi mo siya sinisik. Listen to this. Listen to this. May mga tao na, anong hinahanap mo sa isang lalaki? Gusto ko yung mapagmahal. Gusto ko yung romantic. Gusto ko yung ako yung talagang mahal. Okay, meron nang nagmamahal sa'yo, yung Diyos. Kung hindi mo kaya na mahalin yung Diyos in the same way, sino ang pwedeng magkasya? Kung yung perfect, hindi ka interesado. Now you understand kung bakit natin sinasabi, Marge, seek first the kingdom of God. Kasi kapag yung tao sinik first yung kingdom of God, kasi mas madaling magkaroon ng relasyon sa Diyos kaysa sa tao. Yung Diyos, hindi ako i-disappoint. Yung Diyos, lagi akong mahal. Yung Diyos, pinakita na paulit-ulit, gusto niya ako. Okay? Lagi siya nagtitiwala sa madaling magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kung ako, ayaw kong magkaroon ng relasyon sa Kanya, pagka day off ko, busy ako, kahit makipag-usap sa Kanya through prayer, hindi ko siya kinakausap. Basahin yung Biblia para malaman kung anong love letter niya for me, kung anong gusto niya for me. I don't care. Ang dami kong, mga abubot sa buhay, right? Ang dami kong inaalala sa buhay. Okay? Ang tinutukoy ko ngayon ay yung Diyos na perfect. Imagine, paano ka makakapasok sa anumang relasyon? How can you be happy sa anumang relasyon? Kung yung perfect partner, hindi mo kayang, pakisamahan, perfect. Okay? Ang Diyos ay perfect. Kung yung perfect partner, hindi mo kayang pakisamahan, sinong tao pwede mong pakisamahan? Do you really think pwede ka makahanap nung yung soulmate mo? Kung yung perfect na Diyos na gusto ka, mahal ka, hindi mo kayang mamuhay with Him kasi kesyo dami mong ewan, do you really think you can be happy sa love life with a relationship with anyone? This is something, Marge, na kailangang intindihin ng tao. Mm-hmm. Kasi sometimes they don't understand yung link between spiritual life at yung love life. They don't understand na pag yung tao hindi maayos sa spiritual life, imposibleng maayos sa marriage. Imposible na maayos sa love life. Imposible. Kasi ang nagbibigay sa atin ng guidance, tulad ng sabi natin sa atin kanina, yung Holy Spirit. Yung Diyos, yung magtuturo sa atin kung paano magmahal.
Kung wala siya sa atin, hindi natin alam kung paano magmahal. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin actually ng pagmamahal. Mhm. And I really hope na ito yung pinakang let's say malalim, right? Patungkol yung sa pagmamahal ng Diyos. So, lately I was watching one of the love therapy sa UK, and then may sinabi yung bishop doon. Sabi niya na gusto mo yung lalaki na yun mapagmahal nga, right? Marespeto, hindi siya hindi siya puro sarili niya lang yung iniisip. Paano mo makikita sa lalaking yun kung wala yung Espiritu Santo? Kasi yung Espiritu Santo, yun na yung kanyang characteristics is what? Yung love, joy. Yun na siya mismo. Yeah. So, kung wala yung Espiritu Santo sa tao na yun, hindi mo mahahanap doon. So, tulad nga ng napaka magandang example today nga, na paano mo kung yung perfectong Diyos hindi mo kayang pakisamahan, how much more yung mga tao na hindi sila perfect. Laging magkakaproblema. Actually, ang Diyos hindi sa pakikisamahan. My friend, ang Diyos ang pinakamadaling magkaroon ng relasyon. Mhm. Pero yung mga tao, sila nagko-complicated na yung Diyos masyado namang madaming gusto. Yung Diyos naman masyadong very strict, very disciplined. But actually, Hindi yun yung way na actually, yun din yung gusto natin. Ano ba to? Gusto ng Diyos, laging nasa Kanya. Kapag ikaw nag-asawa, what do you want? gusto mo may kahati. Gusto mo may ka? Exactly. So, yung Diyos, pag sinabi niya huwag kayo magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, ang sinasabi niya walang kahati. Just like you, ayaw mong may kahati. Pero lang kung gusto mong may kahati ka. Right? Kung gusto mong may kahati ka, then engot ka. Hindi to para sa'yo, di ba? Yung sinabi ng Diyos na sumunod sa Kanya, na gawin yung niya, it's the same thing pag sinabi ko kay March, gawin mo to, gawin mo yan. Hindi ko sinasabi yon para saktan siya, kundi para protektahan siya. Same thing pag sinabi sa akin ni March, ito, gawin, ganyan. Right? Para protektahan ako. Kapag sinabi ko na gusto kong magkasama kami, right? Yon ay para sa aming dalawa. Pero imagine pagkakasama ko si Marge, wala siyang paki. Pagka magkasama kami, walang interes. So, anong mangyayari niyan? Pinapakita na yung relasyon hindi maayos. Ganon din sa Diyos. Bakit sinabi ng Diyos, sa isang linggo meron kayong 6 na araw para magtrabaho. Isang araw, pumunta kayo sa tahanan ko. Bakit niya sinabi yun? Kasi gusto niya nakasama natin siya. Ba't sinabi niya na basahin yung Biblia? It's the same thing. Gusto kong binabasa ni March yung text ko. Gusto ko na sumasagot siya. Gusto ko nandun kami. Laging nag-uusap. So, kung yan hindi mo maintindihan, you see, ang Diyos ang pinakamadaling magkaroon ng relasyon. To be honest, ang Diyos ang pinakamadali. Kung wala kang relasyon sa Diyos o wala kang interes, yun ang mas malala dyan, wala kang interes na magkaroon ng relasyon sa Diyos, I promise you this, hindi ka magiging masaya sa love life mo. Kasi kung yung Diyos na napakadaling pakisamahan, hindi mo kayang pakisamahan, walang tao ang pwedeng makisama sa'yo. Wala. Frustrated ka. That's the truth. Ang hirap. Kung yung Diyos na madaling pakisamahan, okay? Ayaw mo, wala kang interes. Okay? My friend, walang sino man sa planetang to ang pwede mong matututunan mong pakisamahan. Ikaw ay doomed na mag-isa. Yeah, maybe the reason why nga yung mga relationship hindi gumagana, right? Siguro marami ka nang sinubukan, pero in the end, Laging may mali. lagi nang na-end up separation. Why is that? Kasi kung isipin mo nga, kung yung Diyos perfecto, right? Hindi mo kayang sumunod sa Kanya, how much more pa ngayon sa mga tao na, really, hindi Mahirap talaga pakisamahan. Sobra. So kung yung Diyos na madaling pakisamahan, may issue ka. Imagine yung taong ang hirap pakisamahan, komplikado. Wala na talaga. Wala na. May hirapan tayo ng ganyan. Bukod pa, yan yung una, bukod pa dyan,
yung benefit kapag yung Diyos kasama natin. Pag yung Diyos kasama natin, my friends, siya yung magagabay nga sa atin. Siya yung magsasabi sa atin ng dapat nating gawin. Siya yung magtuturo sa atin kung paano magmahal, kung paano magpatawad. Siya yung nagtuturo ng lahat ng yan. Hindi ko maiintindihan kung ano ang meaning ng pagmamahal kung hindi dahil sa Diyos. Hindi ko maiintindihan yun kasi mali ang idea natin ng pagmamahal. Corrupted ang meaning natin ng pagmamahal para sa atin. So, hindi ko alam kung anong meaning ng pagiging asawa kung hindi dahil sa Diyos. Why do you think last week pinag-usapan natin, sabi doon, yung mga lalaki, dapat yung mahalin yung asawa nyo tulad ni Jesus. Minahal niya yung asawa niya. Paano? Binigay niya isa. Kita nyo, lahat komparado sa kanya. Kung wala yung Diyos, wala. Paano malalaman ng lalaki kung paano magmahal kung wala yung Diyos? Mhm. O lalaki, mahalin mo yung asawa mo. Tulad ng what? Ewan ko, tulad ng lolo mo siguro. O tulad ng ewan ko kung paano yan. Wala kang reference. Ang tunay na pagmamahal, Diyos ang nagpakita. Yung pagpapatawad, Diyos nagpakita. Bakit may mga taong hirap magpatawad? Kasi wala yung Diyos sa kanila. Kasi kung hahayaan mo yung Diyos ay nasa iyo, matututo kang magpatawad. Pag nakita mo yung asawa mo, for example, na may problema o may kung yung Diyos nasa sayo, magkakaroon ka ng understanding kung paano magpatawad o paano mag-move on. Lahat ng to ay depende sa relasyon natin sa Diyos. Kapag nakatira ang Diyos sa loob natin. Pero Margie, pag wala ang Diyos sa loob ng isang tao, etong taong to walang reference, hindi niya alam kung paano magmahal, Mhm. hindi niya alam kung ano ang pagmamahal. Hindi niya alam kung ano ang pag-aasa. Wala siyang idea. Ang idea na meron siyang galing sa mundo. Puro drama. Pero yung tunay na meaning ng sacrifice, pagmamahal, wala doon. Ang pagmamahal sa kanya, puro feelings. Pero hindi yung meaning niya talaga. Bakit ganun? Kasi ang tanging Diyos lang ang pwedeng magbigay nito sa atin. That's why, importante na tanungin niyo po yung sarili niyo. May interest ka ba na matanggap ang Diyos sa'yo? May interest ka ba mabaptize ng Holy Spirit? Interesado ka bang makilala yung Diyos? Kasi kung hindi ka interesadong makilala yung Diyos, kasi para sa'yo, gusto mo yung solusyon, wala. Yan yung pinaka-umpisa kasi. Kung yung pinakamadali na pwede mong pakisamahan, madaling pakisamahan, hindi mo kayang pakisamahan, gulong-gulo ka, ayaw mo, anong gusto mo? Anong gusto mo? And this is why it all comes down, Marge, sa spirituality. Kaya kami magkasama pa rin ngayon ni Marge, hindi dahil sa pagmamahal lang namin sa isa't isa. It's not that. Kasi how many times meron kaming mga sitwasyon kung saan hindi kami nagkakasundo. Right? May mga sitwasyon kung saan nagtatalo kami. Gusto niya akong sabunutan pero hindi pwede. Talo ka, talo. Talo siya ron, ha? So, of course, hindi ganun. But you know what I mean, ha? Mga sitwasyon kung saan, nagtatalo kami. Ha? Pero, sino yung nagbibigay sa kanya ng idea kung paano ako tulungan? Kung paano ako talaga samahan? Yung Espiritu. Kung wala sa kanya Espiritu Santo. Kung wala rito yung Espiritu Santo. Tagal lang iniwan. Tagal lang iniwan. I'm telling you, it's not gonna work. It's not gonna work. Kung wala sa akin yung Espiritu Santo, it's not gonna work. Kasi disappointments, meron ng disappointments. Right? Galit, nagkaroon na ng, ang dami. Sa 18 years na magkasama tayo, Marge, gano'ng karaming mga sitwasyong pinagdaanan natin, gano'ng karaming bagyo, and disyerto, and challenges, and tukso. Today, I was sharing sa mga tao yung tukso. Tukso, na pwedeng sumira sa relationship, right? Tukso na pwedeng sumira sa, how many times merong ganyan? How many times? Ang dami niya. Kung wala yung Holy Spirit para talaga protektahan tong relasyon na to, para gisingin ka, minsan sampaling kang ganun and say, wake up. People, it's done. The only reason kung bakit kami magkasama until today is not because,
soulmate is not because mahal yung isang mahal na it's not that. Okay, mahal, yeah, but it is way more than that. What is that? Yung Holy Spirit. When yung sabi sa Biblia na sino mang pagsamahin ng Diyos, huwag paghiwalayin. That's it. Pag Diyos ang nagsama sa dalawa, my friend, hindi pwede. Hindi pwedeng mapaghiwalay. Now, kung hindi Diyos ang magsasama sa amin, kung kami ay nagsama because of emotion, paano ko malalaman na si Margie yung talagang para sa akin, na Diyos yung nagbigay sa akin? Kasi yung Holy Spirit yung nagbigay nitong assurance na to. Hindi mistake yan. Hindi mistake. Hindi mali yung napili ko. No, kasi hindi ako yung pumili at in the first place. Yung Holy Spirit yung naglagay sa daan namin. So if I do not have this assurance inside of me, people, etong relasyon na to, it's done, game over. That is why it is very important both sa mga married at sa mga single na tanggapin yung Espiritu Santo para alam nila yung gagawin. Yeah, i-prioritize yung Espiritu Santo. Kasi kung yung mga, like example, kung kayo may mga problema sa mga asawa nyo, why not na prioritize nyo yung Diyos? Kasi hindi nyo mababago yung asawa nyo. Pero pag Diyos yung inyong priority, Diyos yung gagawa ng paraan para mabago yung asawa nyo. Doon sa mga single, why not na, mag-serve kayo sa Diyos? Hayaan nyo, i-spend nyo ng time yung Diyos instead na mag-spend kayo sa mga walang kwenta, right? Why not na doon ninyo ibigay yung mga oras niyo sa Diyos? What is that? Really, isik mo siya. Naguguluhan ka sa relasyon mo ngayon, hindi mo alam. Why not na pray sa Diyos? Yung may mga karelasyon, right? Kayo all the ways, meron kayong misunderstanding. Pray sa my God, siya ba yung para sa akin? Kasi Diyos lang yung Espiritu ang makakapagbigay sa iyo ng assurance kung yung relationship na yan is meron bang pupuntahan o wala. Hindi mo, no, yung i-close mo yung eyes mo sa pag nagpakasal kami, magbabago yung asawa, yung partner ko. Kung ngayon pa nga lang, nag-aaway kayo, right? How much more na kapag nagsama kayo? At especially kung wala nga doon yung Espiritu Santo. Yeah. Magiging disaster yung buhay mo. My friend, kung hindi mo kayang ligawan o gustuhin yung Diyos na gusto ka, okay? Yung Diyos na mahal na mahal ka, gustong tumira sa'yo, gusto niya. Okay? Hindi komplikado yan. Baptism ng Holy Spirit, hindi komplikado. Gusto niya. Sigurado. Gusto niyang tumira sa'yo, gusto niya Kasi yung Espiritu Santo, hindi yan papasok ng sapilitan sa buhay na, natin. manliligaw siya. Yeah. Manliligaw, pero hindi sapilitan. Kailangan mo siyang sagutin. Sabi nga niya, di ba, kung sino yung magbukas ng pintuan, papasok ako. So, kung Kakatok lang sarado yan. Kung sarado yan, i-force mo yung gusto mo, then yung Espiritu Santo really cannot. So, kung hindi mo kaya na magkaroon ng relasyon sa Diyos na gusto ka, hanggang ngayon, ayaw mo kasi may iba kang priority, sinong tao sa balat ng lupa ang pwede mong makarelasyon? Kung yung perfect, hindi mo kaya, yung perfect, hindi, ayaw mo, sino gusto mo? Jesus. Wala. Yan ang reason kaya sinasabi natin sa inyo, kayo na may asawa, prioritize yung Diyos. Kayo na single, prioritize yung Diyos. This is very important thought talaga. Kung hindi nyo kaya, if you are not interested, you cannot live with God who is perfect, loving, without, how can you live with anyone else? Paano yan? Yan ang reason kaya may mga taong ang hirap makasama. May mga taong ang anak ko, sakit sa utak makasama. Parang binabangungot ng gising. Kasi, kahirap. Hindi mo alam kung paano mag-iasawa ng kayo. Paano magmahal talaga. Paano mangalaga. The reason why natututo ako na mahalin si Marge. Ito ay isa sa mga, let me give you this secret, my friend. Isa sa mga prayer na ginagawa ko for me sa madaling araw na is this.
Panginoon, turuan mo akong mahalin si Marge. Turuan mo ako. Paano yun, Pastor? Turuan mo. Yeah. Kasi iba yung pagmamahal na nagmumula sa akin. Iba yung pagmamahal na turo ng Diyos. It's a deeper thing. Yung pasensya nagmumula sa pagmamahal na tinuro ng Diyos, hindi sa pagmamahal ko. Kasi pagmamahal ko, naubos ako ng pasensya. Pero yung pagmamahal na galing sa Diyos, merong pasensya. And so, I include this sa prayer ko. I include, merong 3 bagay lagi. I always say, Panginoon, tulungan mo kong wag mahulog sa tukso, ilayo mo ko sa masama, at turuan mo akong mahalin si Marge. 3 yan. These 3 things lagi kong sinasama sa prayer. Why? Yung Holy Spirit yung nagtuturo sa atin even kung paano umintindi ng tao, isn't it? Kapag yung Diyos wala sa atin, Marge, paano yun? Paano yun? Think about this, okay? I know it's a very deep lesson today. Yeah, but yeah, that's it. That's it. So, sulat nyo yung comment nyo dito sa baba. As you usually do, babasahin namin afterwards. Okay, is there anything else, Marge, gusto mong sabihin? Any announcement, anything? No? That's it. People, may the Lord bless you all abundantly. Kita-kita tayo ulit next time. Bye-bye.